Okay, good day guys, no? Mayroon tayong pupuntahan na customer, no? Dito sa Metrobel, Balibago. So, ang problema guys ng washing machine niya, no? Based doon sa kanyang chat, no? Hindi siya nakakatapos maglaba. No? Pagdating sa 31 guys, humihinto yung washing machine. Walang error na nilalabas. Humihinto siya. No? Kumbaga, nag-stop yung washing machine pagdating sa 31, no? So, una, nagkakarga naman siya ng tubig, nagwawas, then nagdi-drain. Pagdating sa 31, humihinto na. So dito na tayo sa unit guys, nitesting na namin to. Titingnan natin kung anong problema nito. No, so ginawa natin dito guys, testingin muna natin sa spin, no? Tingnan natin kung okay naman sa spin, no? So medyo mahirap guys mag-trouble pag ganito na walang error na binibigay, no? So i-diagnose natin ito, no? Tingnan natin kung ano talaga ang problema. So tingnan natin guys sa spin. Ayan, nilagay namin yan sa spin. Tingnan natin kung iikot. Ayan, so okay naman guys, wala siyang problema sa spin, no? Working naman siya sa spin. So okay siya. Ayan, wala siyang problema. So tingnan naman natin kung magkakarga siya ng tubig sa wash, no? I-check din natin yung wash niya kung nagkakarga siya ng tubig, no? So ganito guys, pag-diagnose ng mga washing machine minsan, lalo na pag hindi siya nagbibigay ng error, mangapa ka talaga, no? So ito nga, no, in-explain sa amin nung may-ari na una okay naman siya pag nagwa-wash, pero pag nagdi-drain na, tapos pag nag-rinse na, no, ang nangyayari sa kanya, pag nagdi-drain na, mag-i-spin naman. After niya mag-spin, dapat magkakarga na siya ng tubig, doon daw humihinto, no? Yung pagkarga ng tubig ng rinse, no? So umiikot naman sa rinse, pero pagkarga siya ng tubig, doon na humihinto, no? So ang gagawin namin dito guys, unang i-check natin dito yung kanyang inlet valve, kasi nga based doon sa kwento ng naglalaba ng customer natin, pagdating ng rinse, hindi na siya nagkakarga ulit ng tubig, no? So yun ang naging issue pala, no? Pagdating ng rinse, ayaw na magkarga ulit ng tubig para doon sa pagbabanlaw. So ang gagawin namin, buksan natin yung likod, yung inlet valve, check natin, no? Dito tayo muna magsimula mag-check, no? Kasi nga ganoon talaga tayo, no? Pag nag-service tayo, ni-interview muna natin yung customer kung ano talaga ang naging issue, para at least may idea tayo kung ano ang mga parts na ito trouble natin, no? So dito sa kanyang kwento, hindi nagkakarga pala ng tubig, no? Pagdating na ng rinse, no? Yun po ang issue. So sa inlet valve muna tayo guys, mag-focus, mag-check dito, no? So ito yung inlet valve niyan. Check natin. So ang first step na gagawin natin, mag-resistance check muna tayo, no? I-check natin yung resistance ng inlet motor, no? Tingnan natin kung buo pa ba yung resistance ng motor, no? Kasi nga yun ang issue, ayaw magkarga ng tubig, no? So dito muna tayo, no? So kailangan talaga dito sa mga ganito, kailangan analyze, no? Analyze pag nagto-trouble tayo, then check yung parts ko, anong parts ang possible na may problema, no? So hindi ko na ikakat yung video guys para makita nyo kung paano natin siya i-check, no? Para at least pag nagto-trouble kayo, may idea rin kayo kung paano i-check yung mga ganitong problema. So step by step yung gagawin natin, no? Para makita natin kung bakit hindi siya nagkakarga ng tubig, no? Yan. So binabaklas lang natin, no? So yun, no? Sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Repair Shop, no? Bago yung page natin guys, no? Kasi 3 account na natin na ginawa natin ay na-disable ni Facebook, no? So napag-initan yung account natin, no? Dinidisable ni Facebook yung account natin. Ayan. So ito, sukatin natin. May 3 solenoid motor ito guys, no? Yung inlet ay yung Panasonic. So bawat isa i-check natin ng resistance, no? True resistance natin siya i-check, no? Ayan. 4.9 kilo ohm. So good guys yung motor, no? So yung Panasonic kasi guys, ano yan, 4.9 yung mga sukat niyan, yung motor niyan kilo ohms, no? Yung nakakabit sa unit. So good yan.
Kasi medyo mataas yung value ng ginamit nilang motor dyan. So, good, no? So, walang problema sa motor, no? Doon sa resistance, no? So, ang gagawin natin, guys, i-check natin individual yung motor. Baka kasi barado, no? So, ang pag-check nito, pwede nyo siyang buksan or supplyan nyo isa-isa, no? Ayan, isalpak nyo yung pinaka-inlet valve nyo, ayan. Tapos, dapat meron kayong dalawang wire na ito. Saksak nyo siya, no? Bawat isa, testingin natin kung baka barado, no? So, saksak natin sa 220, no? So, ayan. Tingnan natin kung maglabas ng tubig. Ayan. So, ibig sabihin, good yung isang motor. Okay, bunutin natin. Lipat naman natin sa kabila. So, ito lang yung mabilisan na pag-check, guys, para hindi yung nabaklasin yung motor, no? Para lang ma-identify kung buo talaga yung motor na yan, no? So, saksak ulit. Tingnan natin. Ayan. So, okay. Good. Ang gitna. So, lipat ulit natin sa isa. No? So, ganito kami mag-check, guys, no? Para mas mabilis na ma-identify kung buo yung motor or barado siya, no? Tingnan natin. Ayan, so good. So, wala siyang problema, no? So, walang problema, guys, dito sa inlet motor, no? So, dahil wala siyang problema dito, ibabalik natin to. Hanapin natin, guys, yung ibang problema. Kasi wala siya dito, no? So, bakit hindi siya nagkakarga ng tubig, no? So, ayan. Try ulit namin siya, guys, i-rinse, no? Yan. So, after niya umikot, guys, the rinse na yan, guys, dapat ito na yung time na magkarga siya ng tubig, no? Doon sa rinse, no? Yung pagbagsak ng downy. Ito na yung time dapat na magda-downy na siya. No? Kasi nga, so, antayin pa natin, guys, kung magbabagsak pa siya talaga ng tubig, no? So, yan, no? Nasa 22 siya, dapat magkakarga na yan siya ng tubig. Pero wala siya, guys, oh. Wala. Ito yung time na magda-downy na siya dapat, no? So, wala siya. So, ang ginawa namin dito, binuksan namin yung likod, no? Para i-check natin yung board, no? Baka kasi ang may problema, yung board sa likod, no? I-check natin. So, yan. Binuksan na namin dito. Ayan, silipin na natin. Para maano natin, no? Makita natin kung board problem ba ito, no? So, yan. Baklasin na natin, no? So, kung gusto nyo pala magpa-service sa amin, na kayo po ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So, message lang kayo dyan sa ating Facebook, Nurture Repair Shop, no? Hanapin nyo na lang. Or nandiyan naman yung number namin, pwede kayo mag-text, no? Kung gusto nyo So, yun, no? So, binuksan na natin to, guys. Ito nga, no? Ayan. So, napansin nga namin, guys, nandito. Dito pala ang problema. Ayan, no? Nandito sa ilalim. Yung board pala, mayroong wire dito sa ilalim. Yan, oh. Kunan natin ng video, no? Medyo malabo. Ayan. Ito lang papaliwanagin lang natin, guys, no? Medyo pangit yung focus natin. Tingnan natin. Nandito pala, guys, ang problema. Nakita na natin, no? Mayroong wire dito, guys. Ayan, oh. Yan, yan. Makita nyo, yan, oh. Putol. Ayan, oh. Yan. So, kinagat pala, guys, ng daga nandito. Yan, no? So, yun pala ang salarin, no? So, pinahirapan tayo, guys, kaka-trouble. Nandito pala. Kinagat ng daga yung wiring connection niya. Ayan. So, malabo, no? Yan, yan, yan. Yan. Kita nyo, guys? Ayan. So, nandito pala ang naging problema niya, no? So, may ngat-ngat pala yung wiring, no? So, yun nga, no? Pinahirapan tayo. Nandito lang pala ang problema, nginat-ngat yung wiring, no? So, yun. So, ang gagawin namin dito, guys, dugtungin natin to, no? I-fix muna natin tong wiring. Tapos, pag na-fix na natin yan, ito pati ito, oh. May mga tama, may mga ngat-ngat, no? After natin siya ma-check, ma-fix, iti-testing natin, no? So, yun po pala, guys, ang dapat gawin natin, no? So, unahin natin yung wiring connection, no? Kasi ang ginawa namin, guys, kami nag-focus tayo doon kaagad sa problema, no? So, ang dapat gawin, pag ganyan na may problema, check agad wiring, no? Wiring muna tingnan nyo. Lahat ng wiring tingnan nyo. Pag good, yung wiring, saka nyo tingnan yung mga parts, no? So, kami kasi inuna namin yung parts kasi yun nga yung sinuspect na may problema. So, dapat pala, inuna natin check yung wiring, no? So, yun, tulad yan, kami, guys, matagal na rin kami sa ganitong service. Minsan, talagang sa pagtutrouble, minsan talagang
makaligtaan pa natin, unahin yung check yung wiring, no? So, ang inuna namin yung mga parts, no? Kung ano-ano lang titest natin sa parts, doon pala ang problema sa wiring, no? So, yun. So, basta i-check nyo talaga lagi guys yung wiring, no? Yung mga wiring ng inyong washing machine. So, ito guys, tinitesting natin to. Ayan. Nasa downy time na to, no? Ito na yung parts na dapat magkakarga na siya ng tubig, no? So, antayin natin, no? Hanggang 21, kung magbabagsak na siya ng tubig, no? Para malaman natin kung okay na ito. Pag nagbagsak na ito guys ng tubig, okay na ito, no? So, ayan guys, so nagbagsak na siya ng tubig. So, ibig sabihin, okay na siya, no? Yun lang ang naging issue niya, yung wire niya doon sa likod, kinagat, no? Kaya nagkakaroon siya ng problema, no? So, ang problema guys, walang error na nilalabas, no? Kasi nga wala siyang supply. Ang nangyayari pala, akala ng system, tuloy-tuloy yung karga ng tubig, may supply, no? Kasi putol yung wiring, no? So, yun po ang naging issue, guys, minsan, kapag wiring yung putol, ay walang error, no? Bihira nag-error, no? Pag mga itong issue, no? So, yun, no? So, yun po, guys, sana makatulong po yung video namin sa inyo, no? So, panoorin nyo lang, guys, yung mga video namin para tutunan nyo rin yung magtutubol ng mga washing machine. Okay, thank you. Bye-bye.